Ay, ako tito, wala po. Di ba nun? Di ba? Wala po. May chismis. Oo, di ba? Wala po. 18 taon. Halos buong buhay niya, naging mukha siya ng Kapuso Network. Pero isang araw, nagulat na lang ang lahat. Wala na si Bea Binene sa GMA. May nangyari bang matinding away? Pinabayaan ba siya ng management? O may mas malalim na dahilan na ngayon lang tuluyang nabunyag? Kung lumaki kang nanonood ng Twin Hearts at Mulawin, sigurado akong mapapaisip ka sa totoong kwento sa likod ng kanyang pag-alis. Tuklasin natin ang katotohanan. Mula pagkabata, nasubaybayan na ng buong Pilipinas ang paglaki ni Bea Binene. Nagsimula siya bilang isang cute at bibong finalist sa Starstruck Kids noong 2004 at mula roon tila tuloy-tuloy na ang pag-usbong ng kanyang karera. Naging staple siya ng mga panghapong serye at primetime shows. Sino ba naman ang makakalimot sa tambalan nila ni Jake Vargas at sa mga iconic na roles niya sa Alumina, Alice Bungisngis and Her Wonder Walis, at syempre ang phenomenal youth-oriented show na Twin Hearts. Si Bea ay isa sa mga itinuturing na homegrown princesses ng GMA Network. Ang GMA ay hindi lang naging trabaho para sa kanya. Ito ang naging pangalawang tahanan niya sa loob ng 18 taon. Dito na siya nagdalaga, natutong umarte at nakilala bilang isang mahusay na aktres na umani pa ng mga parangal gaya ng Most Outstanding Female Teleserye Artist sa FAMAS. Dahil sa kanyang kasikatan at loyalty sa network, inasahan ng marami na tatanda na si Bea bilang isang kapuso. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin noong taong 2021. Sa gitna ng pandemya, isang balita ang gumimbal sa kanyang mga taga-suporta. Hindi na na-renew ang kanyang kontrata sa GMA Artist Center na ngayon ay kilala na bilang Sparkle. Biglang nawala sa sirkulasyon ang actress. Walang bagong teleserye, walang guestings, at tila na nahimik ang kanyang karera sa telebisyon. Para sa marami, isang malaking palaisipan ito. Bakit bibitawan ng network ang isang talent na naging loyal sa kanila sa halos 2 dekada? Ito ba ay desisyon ng management o desisyon mismo ni Bea? Ang pagkawala niyang ito ay nagdulot ng samot-saring espekulasyon mula sa mga fans at sa entertainment media. May mga nagsabi na baka nagtampo siya o kaya naman ay nagdesisyong tuluyan ng iwan ang industriya ng showbiz. Pero ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng mga nakasarang pinto ng network at sa personal na buhay ni Bea noong mga panahong iyon? Upang maunawaan ang desisyong ito, kailangan nating silipin kung ano ang pinagkakaabalahan ni Bea noong mga panahong hindi siya napapanood sa telebisyon. Hindi naging madali ang epekto ng COVID-19 pandemic sa industriya ng showbiz. Maraming produksyon ang nahinto at maraming artista ang kinailangang humanap ng ibang pagkakakitaan. Sa halip na magmukmok sa pagkawala ng kanyang regular na kontrata, ginamit ni Bea ang pagkakataong ito para pagyamanin ang kanyang sarili sa labas ng harap ng camera. Kumuha siya ng online short course sa culinary studies at tinutukan ang kanyang negosyo, ang Mix and Brew Coffee. Bagamat napilitang magsara ang kanyang branch sa isang sikat na mall sa Metro Manila dahil sa epekto ng pandemya, hindi siya sumuko at inilipat ang kanyang cafe sa lalawigan ng Nueva Ecija. Dito nakita ng mga tao ang ibang mukha ni Bea, isang masipag na negosyante na personal pang nagtitimpla at nagsisilbi bilang barista sa kanyang mga parokyano. Pinatunayan niyang may buhay at tagumpay sa labas ng kislap ng showbiz. Kasabay ng pagiging abala niya sa pagnenegosyo at pag-aaral, unti-unting naging malinaw na ang pag-alis niya sa GMA ay hindi nagugat sa galit o tampuhan. Noong Setyembre 2022, ginulat niya ang industriya nang pumirma siya ng kontrata sa ilalim ng Viva Artists Agency, VAA. Sa kanyang virtual MediaCon noon, nilinaw niyang maayos ang pag-uusap nila ng kanyang dating network. Sa katunayan, siya ay may tuturing na ngayong isang freelance artist na nangangahulugang maaari siyang lumabas sa iba't ibang estasyon, bagamat ang kanyang career ay pinamamahalaan na ng Viva. Ang hakbang na ito ay isang malaking risk para sa isang artistang sanay na sa proteksyon at eksklusibidad ng isang mother network. Pero para kay Bea, ito ay isang mahalagang hakbang upang masubukan ang kanyang kakayahan sa ibang larangan, kabilang na ang paggawa ng mga pelikula sa ilalim ng Viva Films. Kung maayos naman pala ang lahat, bakit kailangan pa niyang lumipat at iwan ang kanyang comfort zone na nag-alaga sa kanya ng 18 taon?
Ang pinakamahalagang development sa kwentong ito ay direktang nagmula mismo sa bibig ni Bea Binene nang bumisita siyang muli sa GMA Network pagkalipas ng ilang taon. Noong Oktubre 2024, naging panauhin siya sa sikat na talk show na Fast Talk with Boy Abonda kasama ang isa pang dating Kapuso star na si Luis De Los Reyes. Ito ang naging turning point para tuluyang masagot ang mga katanungan ng bayan ng walang filter. Nang tanungin ni Tito Boy kung mayroon ba siyang pinagsisisihan sa pag-alis sa network na nagpalaki sa kanya, diretsahan at walang kagat-labing sumagot si Bea ng, "Tito, regret, no." Ipinaliwanag niya na ang pangunahing dahilan ng kanyang pag-alis ay ang kagustuhang lumago bilang isang individual at bilang isang artista. Matapos ang 18 taon sa iisang bubong, naramdaman ni Bea na kailangan niyang lumabas para ma-explore ang mga bagong oportunidad at mapalawak ang kanyang reach o impluensya. Ang GMA ang naging ultimate comfort zone na naging pamilya na niya ang mga direktor, staff at kapwa-artista, mga taong itinuring na niyang mga tita, ate at kuya sa set. Napakadaling manatili sa isang lugar kung saan alam mong ligtas ka at pamilyar ka sa lahat ng bagay. Ngunit para sa isang artistang tulad ni Bea na naghahanap ng bagong hamon, ang pananatili sa comfort zone ay maaaring mga hulugan ng pagtigil ng kanyang pag-unlad. Inamin niya na may mga pagkakataong nakaka-overwhelm ang paglipat, lalo na't nakakamiss din ang pamilyar na pakiramdam ng kanyang lumang tahanan. Ngunit ito ang eksaktong dahilan kung bakit niya ito ginawa. Para hamunin ang sarili, palawakin ang kanyang mundo at matuklasan kung ano pa ang kaya niyang gawin sa labas ng nakasanayang sistema. Bukod sa pagtuklas sa sarili, ano ang naging malaking epekto ng desisyong ito sa kanyang personal na buhay at profesional na pananaw? Ang naging resulta ng kanyang paglipat ay isang mas mature, mas matatag at mas palaban na Bea Binene. Sa halip na magtanim ng sama ng loob sa hindi pagka-renew ng kanyang kontrata noon, pinili niyang punuin ang kanyang puso ng pasasalamat. Ayon mismo sa kanya sa nasabing interview, ang gratitude o pasasalamat ay isang trigger para gumawa ng mas mabuti. Kung puno ka ng pasasalamat, walang puwang ang negativity o anumang paninira ng ibang tao. Isang magandang ebidensya ng kanyang profesionalismo at paglago ay ang kanyang mahigpit na paninindigan sa kanyang mga personal na limitasyon. Kahit pa nasa ilalim na siya ng Viva Artists Agency na kilala sa industriya sa pag-produce ng mga mapangahas at daring na pelikula, nanatili siyang totoo sa kanyang mga prinsipyo. Agad niyang nilinaw sa Viva Management noong unang meeting pa lang nila na hindi pa siya handang magpakita ng balat o tumanggap ng mga sexy roles. Ang dahilan? Isa sa mga pinakamalaking pangarap niya ay ang maging isang respetadong news anchor o reporter, katulad ng mga idolo niyang sina Mel Tiangco at Vicky Morales na matagal niyang nakatrabaho sa GMA News and Public Affairs. Ang pagtatakda ng boundaries na ito ay nagpapakita ng isang malalim na epekto ng kanyang pag-alis. Natuto siyang kontrolin ang kanyang sariling naratibo. Hindi siya basta-basta nagpapadikta sa agos ng industriya para lang sumikat ulit. Pinipili niya ang mga proyektong akma sa kanyang core values at long-term goals. Ipinakita rin niya na maaari kang umalis sa isang kumpanya nang walang sinisiraang tulay. No burned bridges. Ang maayos na relasyon ni Bea sa GMA hanggang ngayon ay isang testamento sa kanyang mabuting pagkatao at sa kahalagahan ng pagrespeto sa mga taong naging bahagi ng iyong tagumpay. Sa huli, ano ang pinakamahalagang aral na maiuwi natin mula sa kwento ng pag-alis ni Bea Binene sa kanyang comfort zone? Ang kwento ng pag-alis ni Bea Binene sa GMA Network ay hindi isang kwento ng pagbagsak, kundi isang magandang kwento ng muling pagbangon at evolusyon. Ang pinakamahalagang takeaway dito ay ang katotohanang walang pag-unlad na nangyayari sa loob ng ating comfort zone. Kadalasan, takot tayong sumubok ng bago dahil pamilyar na tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon. Kahit paminsan, hindi na tayo masaya o hindi na tayo nag-grow. Ipinakita ni Bea na okay lang na maging matapang, lumabas at harapin ang mundo ng may bagong perspektibo. Minsan ang mga pinto na nagsasara sa atin, tulad ng hindi pagka-renew ng kontrata, ay hindi pinarusa kundi isang malinaw na direksyon patungo sa panibagong landas na mas makakabuti para sa atin. Bukod dito, itinuturo rin sa atin ni Bea ang kahalagahan ng pasasalamat at ang hindi pagsunog ng tulay.
Maaari kang umalis sa isang trabaho, sa isang relasyon o sa isang sitwasyon na puno pa rin ng respeto at pasasalamat sa mga taong tumulong sa iyo noong umpisa. Dahil sa kanyang mabuting ugali, nananatiling bukas ang mga pinto para sa kanya saan man siya magpunta. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nakikita natin na si Bea Binene ay higit pa sa pagiging dating teen star. Siya ay isang individual na patuloy na hinuhubog ang sariling kinabukasan, maging sa harap man ng camera bilang actress, sa likod ng bar bilang barista o balang araw bilang isang respetadong tagapagbalita. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa haba ng taon sa isang kumpanya, kundi sa tapang na yakapin ang pagbabago para sa sariling kapakanan. Ikaw, kailan ka huling lumabas sa iyong comfort zone para hanapin ang iyong sariling pagunlad? Para sa isang maikling recap, umalis si Bea Binene sa GMA pagkalipas ng 18 taon, hindi dahil sa away, kundi dahil sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa gitna ng pandemya. Ginamit niya itong pagkakataon para mag-explore, magnegosyo, lumipat sa Viva bilang freelance artist at higit sa lahat lumabas sa kanyang comfort zone ng walang anumang pagsisisi, bagkus ay puno ng pasasalamat at paninindigan sa kanyang mga pangarap. Kung na-inspire ka sa kwentong ito ng katapangan at pagbangon ni Bea, huwag kalimutang i-like ang video ito, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang kwento mula sa mundo ng showbiz. Question of the day. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Bea, iiwan mo rin ba ang kumpanyang nag-alaga sa iyo ng 18 taon para sumubok ng bago at mas palawakin ang iyong mundo? I-comment ang inyong mga sagot sa ibaba at pag-usapan natin.